Hindi maganda yung panahon ngayon mga paps, pero sasamantalahin ko na habang bumabagyo magha-harvest ako. Kasi 5 araw na dito sa amin na hindi maganda yung panahon, walang makapangisda. Kaya ang pinakamadali para magkaroon ng ulam yung mga kapitbahay ko ay magha-harvest ako ng ating hito. Hindi po ako mapagsamantala, pero sinasamantala ko yung pagkakataon na ito na walang mahuling isda, na ako naman ang magbebenta ng isda. Sana all. Yung ating hito, mag-harvest tayo ngayon, ngayong bumabagyo. Although secured na siya kasi nalagyan ko na ng screen para hindi sila makalawala kahit umapaw yan. Pero nakita ko kailangan na nating magbenta, mag-harvest dahil pati yung mga kapitbahay ko ay wala na ring maulam. So sasamantalahin ko na kahit hindi ako nagsasamantala na makabenta ngayon ng aking hito. So 150 per kilo ang benta ko. Ito mga paps, naiga ko na itong ating isang butas. Yan, sa 2-3. Para ito yung ating pambenta ngayon. Pero ang ibebenta natin dito, yung mga bansot, yung mga maliliit. Wala kang awa! Yung mga malalaki dyan ay ilalagay ko doon sa bago nating pond na treatment ko last week. So pwede ko nang lagyan yung pond natin na bago na yon. Ito, tingnan natin. Habang inaantay ko yung mga fingerlings na order, ay lalagyan ko na ito ng laman. Lalamanan ko na to. Which is kukunin ko yung malalaki doon, lilipat ko dito. Ang tanong, bakit yung malalaki ang ilalagay ko sa bagong pan, hindi yung maliliit, hindi yung no-order ko ng mga fingerlings? Kasi mas matitibay na yung malalaki dito sa bago. Kung meron mang mga chemicals pa na natitira dito, although na treatment ko na siya, at least hindi nagaano yung epekto dun sa mga bago. Hindi gaya ng mga fingerlings sa maliliit, mas sensitive sila. So ang gagawin ko na, yung mga order ko na bagong fingerlings, siya ko nang ilalagay dito sa ating kukuhanan. O itong mababakante na to, dahil ililipat ko na yung mga malalaki doon sa kabila. Pag nabakante na to, re-recondition ko siya. Then dito ko ilalagay yung ating mga maliliit na darating. So ang gagawin natin ngayon mga paps, yung malalaki ang kukunin ko para ilipat doon, tapos yung maliliit siyang ibebenta ko. So yung mga ganitong pagkakataon, sasamantalahin ko para yung mga bansot natin na mga alaga ay ma-dispose natin. Kasi ito 9 months na rin sila. So nadoble na yung yung cycle ng isang pag-aalaga. 9 months na. So pag sasamantalahin ko na talaga na ma-dispose na yung masama ang panahon, walang maulam ang mga kapitbahay natin, at least napakinabangan pa natin. Para of course mabawas-bawasan naman yung lugi ko sa mga alaga ko. Pero yung mga malalaki, hindi ko pa rin ibebenta. Para mabenta ko yung maliliit, ngayong panahon, na masama ang panahon, sasamantalahin ko na makabenta. O ito na mga paps, yung ililipat natin dito sa bagong pan natin, yung mga malalaking alaga natin. Ito, hindi ko na talaga tinanggalan ng mga nilagay kong katawan ng saging. Kasi ito, madami siyang kiti-kiti. So tiyak ko mabubuhay na yung mga isda rito. Kasi nakadalawang treatment ako dito, pangalawa to. Kaya pwede ko nang pakawalan yung mga hito natin dito. Yan, 10. Ito mga paps, ilalagay din natin. So ito pang 25 na.
25. So yan Paps, lahat ang transfer natin dito, bale 50 pieces. Nag-average na to ng more than 10 kilos yung na-transfer natin dito, kasi meron dito 2:1, 3:1, 4:1, at meron ding 5:1. So kukunin natin ng average, mga 3:1 yung average dito. So yan yung mga sinasabi ko na bansot. Siguro yan ay tumitimbang ng 7, 8, 9:1 kilo. So dun sa edad nila na 9 months, kailangan na natin i-dispose yan kasi kain ng kain yan. Siyempre, para hindi naman tayo gaanong masaktan sa pagkatalo etong cycle ng pag-aalaga kong ito, ay kailangan ko nang dispose yung mas maliliit. So yung mas malalaki, hayaan mo munang lumaki sila. Tingnan natin if 1 year may lalaki pa, kasi ito 9-month-olds na to. Pero siguro in time, i-dispose ko rin yan para of course mapag-roll ko naman yung pera, makakuha tayo uli ng bagong alaga. Pero sa ngayon, meron na akong order na 1,000 fingerlings. Nag-order ako dito sa Isabela, 1,000 fingerlings na siya nating ipapalit dito. Yung malaking pan natin, yung 3x3, ay doon yung mga malalaki pansamantala. Then ito, na ginagamit na natin, dito ko na ilagay yung bagong bibili natin. Kasi nga, ito, tested na itong pan na to. May iwasan natin yung mortality pagdating dun sa fingerlings, kasi tiyak yon, wala na yung mga chemical dito sa pan natin na to. Dito mga paps, dito sa bagong pan natin na kung saan nilagay natin yung mga malalaki, ay tetestingin natin kung magkakaroon siya ng mortality. Kasi sabi ko nga, bago yung pan, kaya malalaki yung nilagay dito. So oobserbahan natin kung ano mangyayari sa mga malalaking nilipat natin dito. Pagkatapos ni Bagyong Egay, mga paps, ang ginawa ko sa ating renovation dito sa bubong ng ating concrete pan, ay hindi na ako naglagay nung parang bahay talaga. So ang ginawa ko na mas practical, mas mura, mas madaling gawin, kaya kong gawing mag-isa, ay ito na nilagay ko, yung sunshade. Ayan. Kasi kapag ka naandyan ako sa may ilalim niyan, hindi siya gaanong mainit. Ang sabi nga, 80% doon sa init galing sa araw ay kaya niyang salain o kaya saliin. So napagdesisyonan ko na iyan yung ilagay. At least kapag dumarating yung mga bagyo na ganito, gaya niyan, may bagyo na naman si Goring, bumabayo na naman dito sa amin, pwede ko siyang tanggalin para for safekeeping ba. At tatanggalin ko siya, then safe keep ko siya, then pagkatapos ng bagyo pwede ko na siya uling ilagay. Para sa security naman ng ating mga isda doon, ng ating mga hito, naglagay naman ako ng screen sa ibabaw ng fish pond, para at least kung sakali na lumaki yung tubig o kaya magkaroon ng reaction sa tubig, ay hindi sila basta nakakatalon, sumasabit sila doon, kaya hindi sila nakakawala. So blessing in disguise naman yung nangyari, na nagiba yung ating bahay-bahay sa concrete pond. Then meron pong nagbigay nito, yung sunshade. So pinagpapasalamat ko talaga ng malaki. Maraming salamat po doon sa nagbigay. Ayaw nga niyang magpabanggit, ayaw niyang magpakilala, pero taos puso po yung aking pasasalamat sa pagsuporta mo, sa pagsuporta po ninyo sa aking proyekto. Mabuhay po kayo, God bless you lagi po, and more blessings po sa inyo. Maraming salamat po talaga. At sa mga nanonood po sa atin sa buong mundo, sa Pilipinas, na nagpapa-shoutout po ngayon, ito na po yung pagkakataong mai-shoutout ko kayo. Gago!